oras ang pangangailangan, kaya't maski 10 oras ng gabi nung Huwebes, dumulog pa sa aming tanggapan si Imelda. Kakikitaan ng dobleng pangamba at pag-aalala sa kanyang mukha. Halos 2 linggo na kasing nawawala ang kanyang 2 anak. Sina Vicente, 14 years old, at si Lolito, 12 years old. Nag-iyakan na lang po kami mag-asawa, nag-alala, nakatulog. Araw po kami naghahanap, araw-gabi. 1 linggo na po ako hindi nakabalik sa trabaho ko. Masakit po, parang dibdib puso ko nadudur. Para akong masisiraan na ng ulo. Ayon sa salaysay ni Imelda, nasa trabaho raw siya at ang kanyang mister nung tila inagaw sa kanila ng tadhana ang kanilang mga anak. Naiwan ang mga binatilyo sa kanilang tahanan kasama ang kanilang nakatatandang kapatid. Ang paalam po sa kanila, makipaglaro lang po sa labas, sa mga kaibigan nila, doon lang din sa mga kapitbahay. Yun, nung gabi na yun, di na sila umuwi hanggang alas 9, hinahanap na raw nila ng mga kapatid. Dahil sa pagkawala ng 2 anak, pansamantala muna siyang lumiban sa kanyang pinapasukan. Nais niyang pagbuhusan ng sapat na panahon ang paggagalugad sa mga posibleng lugar kung saan nagtungo sina Vicente at Lolito. Pero kung kompetisyon lang ang paghahanap sa kanyang mga anak, lagi siyang umuuwing luhaan. Alam po ako nawawala ng pag-asa. Lagi po akong nagano sa taas. Bago mo mahiga, sila po ang dinadasal ko. Sana po makita ko sila. Pauwi ng walang wala mang man sakit. Sa gitna ng kaba ni Imelda, parang hulog ng langit ang impormasyong natanggap niya mula sa mga taong hindi niya kilala. Yung po kaninang kasabay ko po kanina ng mga babae, nasabi po nila na may 2 bata po daw sa Western Bikutan, sa barangay. Po, kapos sila na yun. Pero hindi mapapanatag ang kalooban ni Imelda sa basta-basta lamang impormasyon. Kaya't dali-dali naming tinawagan ang barangay na nakakasakop sa lugar na nabanggit ng babae. Meron pong lumapit sa amin na meron daw po silang nawawala ng anak. Meron nawawala po siya ng anak na 2 lalaki. Tapos may nakapagsabi po sa amin na yung sa babae na tumawag daw po dyan, meron daw po kayo natagpuan na 2 batang lalaki. Dito din, mayroon ka 2 bata rito. Apo. Ano pong daw pangalan? Ha? Ano daw po pangalan? Ano pangalan yung mga bata na yan? Ano ba apelyido nila? Diaz. Diaz po. Tama to, Diaz nga ang apelyido rito. Dito na kumpirma namin na 2 batang lalaki nga ang nasa kanilang pangangalaga. Ayon kay Abraham Mercado, investigador ng Barangay Western Bikutan, nakita ng isang barangay official ang magkapatid sa barangay outpost ng C5. Para dito na lang sila laging maalagaan dito dahil habang hinahanap namin yung magulang nila, ang ginagawa po namin at tumatawag kami sa mga outpost namin para malaman namin kung meron naghahanap o wala. Paiba-iba at magulo raw ang mga impormasyong nakuha ng mga otoridad sa magkapatid, kaya't hindi nila agad itong naibalik sa kanilang mga magulang. Unang tinanong ko sa kanila kung taga saan sila. Pilit kong tinatanong kung saan sila dito nakatuloy ay galing daw po ng Pampanga. Hindi naman po sinabi na sa Palar lang sila nakatira. Kahit masakit ang mga tuhod ni Imelda dahil sa arthritis, nagtungo pa rin kami ng Western Bikutan para mapawi ang agam-agam sa kanyang isipan. Habang nasa daan, hindi maikubli sa dilim ng gabi ang labis na pagsisisi sa mukha ni Imelda. Sana nandito na lang ako, hindi na lang ako namasukan, ganun. Naalagaan ko pa yung mga anak ko. Ngayon po kasi pag-aalaga yung trabaho ko, nag-aalaga ako ng bata. Sabi ko, nag-aalaga ako ng bata, tapos mga anak ko nawala. Pero hindi na magtatagal ang pangungonsensya ni Imelda sa kanyang sarili dahil pagdating namin sa barangay hall ng Western Bikutan, naroon at naghihintay ang anak niyang si Lolito. Dito hindi napigilan ni Imelda ang maluha. Pagod si Kuya. Pinalis si Kuya mo, hindi pa alam yung dito eh.
sinamahan niyo, ha? Kami lang ni Kuya Bebe. Ba't kayo nakarating dito? Pupunta nga daw sa Pampanga. Bakit? Ewan ko doon, dito niya daw mamasal doon. Sino kasama mo dito? Bakit kayong dalawa lang may anak? Pinilit niya ko daw. Pero hindi kumpleto ang kanyang kaligayahan dahil ang isa pa niyang anak na si Vicente hindi pa niya nakikita. Ate po, bravo, back to base kayo rito. Gamitin natin yung sasakyan para hanapin natin itong kapatid nitong bata dahil nandito na yung mga taga-media at saka yung magulang ng bata. Okay? Hindi pa raw ito bumabalik mula sa pakikipaglaro sa ibang mga bata. Kaya't labis na nabahala si Imelda. Hindi niya lubos maisip kung paanong nagkahiwalay ang dalawang magkapatid. Maya-maya pa, ang kukumpleto sa kaligayahan ng kahit na sinong ina. Sabi mo na rin kay Bravo, nandito rin bata. Nanailit na. Trabaho ko para sa iyo. Para sa iyo, ginagawa ko anak eh. Hindi naman para sa akin eh, sa inyo to eh. Ha? Kung pwede lang na habang buhay ang ganitong klaseng mga kaligayahan. Ngayon, handa na muling makipaglaban si Imelda sa iba pang mga pagsubok ng buhay dahil narito na muli at kumpleto ang mga anak niyang siyang pinanghuhugutan niya ng lakas. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam niyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang